Na-scam ka na rin ba sa Forex? Ang dami ko kasing natatanggap ng mga message na na-scam daw sila sa Forex. Kaya gumawa na lang ako ng content na ang title is 4 na siguradong paraan para hindi ma-scam sa Forex. Ang Forex ay legit. May mga scammer lang na Forex ang ginagawa nilang pang-front. So ito na yung guide para sure na hindi na kayo may scam sa Forex. Number 1, gumawa ng account dapat sa regulated broker. Bago ko sabihin kung paano mo malalaman kung ang isang Forex broker ay regulated o hindi, sasabihin ko muna sa iyo ang top 3 Forex regulator sa buong mundo. Number 1 is CySEC or Cyprus Securities and Exchange Commission, based siya sa Cyprus. Number 2 is ASIC or Australian Securities and Investments Commission, based naman siya sa Australia. And number 3 is FCA or Financial Conduct Authority, na based naman ito sa UK or United Kingdom. Ngayon, pumunta na tayo sa kung paano mag-check kung regulated o hindi ang isang Forex broker. Madalas makikita natin ang mga license or registration number sa ibaba ng homepage ng website ng isang Forex broker. Light Finance or Light Forex ang i-check natin dahil ito yung madalas ko ginagamit. So ganito natin siya i-check. Punta ka lang sa website ng Forex regulator. For example, sa CySEC, ito yung official website nila, cySEC.gov.cy. Then lagay mo lang sa search bar yung name ng Forex broker. For example, Light Forex. Kapag walang lumabas, ibig sabihin hindi siya regulated. Pero kapag may lumabas, ibig sabihin lang nun is regulated siya. Share ko lang din itong isang apps na ginagamit ko para mas madali ko malaman kung ang isang Forex broker ay regulated o hindi. Ang apps na ito is WikiFX or tinatawag nila na WikiPick. Makikita mo dito kung ano yung mga license na meron sila. Makikita mo rin dito kung mataas ba yung score. Through that, mame-measure mo if good standing ba yung Forex broker. Number 2, kailangan nakapangalan sa iyo ang trading account na gagawin mo para ikaw ang may authority sa trading account mo. Tandaan mo, hindi pwedeng nakapangalan sa ibang tao. Number 3, kailangan sa trading account mo nakadeposit yung capital mo. Maraming nai-scam sa Forex dahil sa trading account ng ibang tao nila dinideposit yung capital nila. Which is wala kang kahabol-habol kapag tumakbo yung taong pinagdepositohan mo. Number 4, huwag makipag-transact sa mga dummy account. Dummy accounts, it means hindi siya yung totoong may-ari ng social media account na yun. Madalas na mga ginagamit ng mga scammer ay pangalan at picture ng mga foreigner. Na ang madalas na modus ay utusan ka mag-deposit sa account or sa website na hindi regulated ang pangalan. At pag nag-deposit ka na, lalagyan nila ng artificial or hindi totoong profit. Tapos yung profit is malaking amount para mapilitan ka na maglabas pa ng extra kapag ginawa na nila yung isang style nila. Tapos ang sasabihin sa iyo ay may babayaran bago maka-withdraw. Syempre dahil hype ka sa malaking amount, mapipilitan ka ulit mag-deposit. Senyales na yon na scam yon at kailangan mo na magsimula na mag-move on. Kasi ang regulated broker ay walang hinihinging bayad bago mag-withdraw. At anytime pwede ka mag-withdraw na hindi mo na kailangan magpaalam pa. Kung bago pa yung social media na yon, madalas dummy account yon. Tignan mo rin yung comment section kung mga legit na tao rin yung nagko-comment. Or kung meron nga bang nagko-comment. Isa pa is may blue badge ba yung account na kagaya nung sa akin. It means na legit account ang katransact mo. Pero hindi naman ibig sabihin na kapag walang blue badge ay hindi na legit. I hope na may natutunan ka sa video na ito at hangad ko na after nito ay never ka na mai-scam sa Forex. Share mo naman yung scam experience mo. Paano ka na-scam or baka may kakilala ka na na-scam din sa Forex. Follow mo lang itong account na ito for more value content.